Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Sa araw na ito, naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para po maging magandang sisidlan ng kanyang banal na salita na kung saan babago sa ating mga buhay. At naniniwala po ako ngayong araw na ito, especially dito po sa ating third installment ng ating series Unlikely Heroes, ay tuturuan tayo ng Panginoon at higit sa lahat tayo po ay babaguhin ng ating Panginoon. Just prepare yourself dahil naniniwala ko na itong mensahe na mapapakinggan mo ngayon, ito yung magbibigay ng malaking impact sa buhay mo at ito ang magbibigay ng matinding change sa kinalalagyan mo ngayon, sa sitwasyon mo ngayon. And I want you to take heed of this message today because I believe that after this, your life will never be the same again. So let's get started. Someone said that there are three types of people. Those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder what happened. Those who make things happen, those who watch things happen, and those who wonder, ano ba nangyari? Ano ba nangyari? So to be successful, you need to be a person to make things happen. Maraming bagay sa mundo, hindi mo dapat hinihintay kundi iyong ginagawa. Iba kasi kapag ginawa mo. Kahihintay natin ang kahihintay ng isang bagay, maaaring wala nang mangyari sa ating buhay. So malaking pagbabago sa buhay ng isang tao kasi may binago siya. Maraming napasa kanya kasi ginawa niya. Tayo po mga kapatid ay may tayo po ay may DNA ng isang, sabihin na natin, creator. Hindi man kasing kapangyarihan ng ating Panginoon, pero may kapangyarihan tayo na gumawa. May kapangyarihan tayo na lumikha. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano ka lilikha ng isang bagay na kung saan babago sa iyong buhay? Paano ka lilikha ng isang bagay na kung saan babago sa iyong buhay? Alam niyo po, sinabi nila na ang ibig sabihin pala ng mga taong gumagawa ng kasaysayan, ito yung mga taong nagsishape ng mundo na meron tayo ngayon. Kaya meron tayong mga ganitong technologies kasi may mga tao na gumawa nito. At hindi na sila makakalimutan, sila ay nakaguhit na sa kasaysayan. So ngayon ang tanong, paano ba tayo? Tayo naman ngayon. Paano tayo hindi lang, di ba sinabi natin may mga tao na kung saan daw make things happen. Nang iba nanunood lang kung ano nangyayari. At doon naman sa iba, nagwa-wonder lang sila. Grabe, ano nangyari? Bakit ganito ang nangyari? So napaka-importante na parte tayo ng mga taong gumuguhit sa kasaysayan. Ngayon ang tanong, paano ako magiging ganito? Alam niyo po ba that history makers are people who shape the world we live today? Yung ginawa nila, yung buhay nila nagkaroon ng significant impact na kung saan nagpapatuloy hanggang ngayon. Kaya nga once na may nasimulan ng isang tao, kung gusto natin na lumikha tayo ng kasaysayan, dapat nagpapatuloy yan ngayon. Dapat nagiging parte yan ng pag-shape ng mundo natin ngayon. So kung tayo lang yung nanunood o nagwa-wonder, walang mangyayari sa atin. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Paano tayo guguhit sa kasaysayan? Paano tayo lilikha ng kasaysayan sa pamilya mo? Paano ka lilikha ng kasaysayan sa mundong ito? Paano lilikha ng kasaysayan yung buhay mo dito sa mundong ito para nang sa gayon, magbago yung buhay natin. Hindi lang tayo yung manunood, hindi lang tayo yung magwa-wonder, kundi tayo yung lilikha ng kasaysayan. Alam niyo po, sinabi ko nga, meron din namang tatlong uri ng tao pagdating sa kasaysayan. 3 types of people in history. Number 1, those who write history. Sila yung mga sumusulat ng kasaysayan. Naalala ko yata, pinakasikat dati yung bata ko, Saide yata yung apelyido. Pagdating sa history, di ba? Pati sa, marami tayong mga paborito na kung saan sumusulat ng kasaysayan. Pangalawa, those who read history. Minsan sa buhay mo yata, siguro nakapagbasa ka man lang ng kasaysayan. But yung pangatlo, those who make history. Hindi sila yung hindi
sila yung sumusulat. Hindi sila yung nagbabasa ng sinulat, kundi sila yung gumagawa ng kasaysayan. Ito yung nais natin ngayon. Hindi lang tayo yung nanunood at hindi lang tayo yung nagwa-wonder, kundi yung buhay din natin ay lumilikha ng kasaysayan. Once na lumikha ka na ng kasaysayan, maniwala ka kapatid, once na nandudun ka sa journey yon, maniwala ka yan ang babago sa buhay mo. So what makes a history maker? What makes a history maker? So dito sa passage na pag-uusapan natin ngayon, makikita natin yung valuable asset ng isang tao kung bakit siya nakalikha ng kasaysayan. I want you to open your Bible with me in Matthew chapter 26, verses 6 through 13. Matthew chapter 26, verses 6 through 13. While Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as she was reclining at the table. When the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? They asked. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always have me. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare for burial. She did it to prepare me for burial." Verse 13, I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Napansin niyo po yung dulo? I tell you the truth, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. So join me on our message today entitled History Maker. History Maker. So what makes a history maker? Paano ba nagiging history maker ang isang tao? Paano ka gagawa ng kasaysayan sa mundong ito? Paano mabago yung buhay natin? Hindi lang manunood. Hindi lang magwa-wonder. Kundi tayo yung gumagawa. Hindi lang tayo yung susulat. Hindi lang tayo nang nagbabasa. Maganda, ikaw yung sinusulat, ikaw yung binabasa, ikaw yung kinukuhaan ng mga tao ng napaka-importanting aral para mabago ang buhay nila. What makes a history maker? Tatlong valuable asset ng mga taong lumilikha ng kasaysayan. May at least tatlo na napaka-valuable na asset. At kapag tayo nagkaroon nito, mga kapatid, maniwala ka na, isa ka sa mga lilikha, isa ka sa mga guguhit sa kasaysayan. Hindi na lang ikaw yung nagbabasa o hindi na lang ikaw yung sumusulat, kundi ikaw yung binabasa at ikaw yung sinusulat, ikaw yung pinagkikwentuhan, ikaw yung ginagawang reference ng mga tao. Dahil lumilikha ka ng kasaysayan. So number one, what makes a history maker? Unang napaka-valuable na asset ng isang history maker, number one, is unique connection. You must have a unique connection. Pag sinabing unique connection, dapat special. Extraordinary. Ito ay remarkable. Pag sinabing unique, yung mga taong lumilikha ng kasaysayan, imposibleng walang naging unique na connection. Dalawang importanteng bagay. First, unique connection is worth sacrificing. Kapag nakakita ka ng isang espesyal, ng isang remarkable, ng isang extraordinary na connection, it is worth sacrificing. Tignan niyo po yung verse 6. While Jesus was in Bethany in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as she was reclining at the table. Napansin niyo po yun nung mabalitaan nitong babaeng ito
na si Jesus ay nasa Bethany. Gumawa siya ng paraan para ma-meet itong si Jesus. At dala-dala niya yun, yung alabaster jar na yon of very expensive perfume na kung saan pinor out niya sa head ng ating Panginoong Sokristo. Very expensive perfume. Ito yung sinasabi natin, unique connection is worth sacrificing. Kasi gusto ng mga tao, ano muna yung magagawa sa kanila nung taong yon? Hindi. Dapat magsasakripisyo ka muna. Rare yung mga taong ganyan na gagamitin ni Lord na babago ng buhay mo. Dapat wag mong sasayangin. Para kang si Bartimeus, pagdaan ni Jesus, wag mong sayangin, magsisisigaw ka na. Magpapansin ka na, gumawa ka na ng paraan para makasama mo. Unique connection is worth sacrificing. Bakit napaka-unique ng ating Panginoong Sokristo? Dito, alam niyo po, sinabi dito, di ba? Nasa bahay si Jesus Christ, nasa Bethany siya. Nasa bahay siya ni Simon the leper. Uy, bakit nandoon si Jesus Christ? Simon the leper lang po tawag dyan. Pero wala na po siyang leprosy nung panahon na yon na binisita siya ng ating Panginoong Sokristo. Bakit po? According sa Leviticus chapter 13 verse 32, unclean ang mga may ketong. At kapag ikaw ay pumunta doon, mahahawaan ka na at magiging unclean ka na rin. Marami ka nang hindi magagawa. So hindi sila pwedeng pumunta sa bahay ng may ketong. Dati may ketong yan. Kaya parang ganun na naging tawag sa kanya. Sinabi ng mga Bible scholars, naniniwala ang karamihan sa kanila na kung bakit nandito si Jesus Christ. Kasi ito si Simon the leper na kung saan napagaling ng Panginoon Kristo sa kanyang leprosy. So as an act of gratitude, dahil sa pagpapagaling sa kanya ng Panginoong Kristo, ini-invite siya ni Simon the leper dun sa bahay nila, doon sa Bethany. At nung mabalitaan nung babae, si Jesus Christ, na nandoon, gumawa din siya ng paraan para makapunta doon. At hindi lang siya basta pumunta doon, nag-sacrifice siya na napakamahal na perfume para kay Jesus Christ. Kasi unique biruin mo nagpagaling ng ketong. Kung ako man din yun di ba? Mambira, kakaiba to. Yung iba nahahawa, siya nagpapagaling. Mauubos lang yung pera niya, saka yung buhay niya. At that time, walang magpapagaling dito. Ngayon, madali na to, 3 months to 6 months na lang halos. Yung pagpapagaling nito. Pero dati, iba. Talagang uubusin nito yung katawan ng tao. Uubusin niya yung buhay ng tao. Uubusin niya yung kabuhayan ng tao. So, syempre, Simon the leper, gumaling na. Ang dami niya ng bisita. May kakayahan na magpakain. Maayos na yung bahay. Kakaiba to. Ngayon, dahil nakita mo, unique yun, si Jesus Christ, ay iba, worth sacrificing to. Hindi ako manghihinayang na gumastos dito at hindi simpleng gastos to. Yung ginawa niya, alabaster jar of very expensive perfume. Ngayon ang tanong, how to find an outstanding connection? 2 bagay ang ginawa niya dito. First, nag-investigate siya while Jesus was in Bethany. Nung malaman niya na nandoon si Lord, pumunta siya. So maghanap ka ng mataas na uri ng koneksyon. Suriin mo kung maayos o di kalidad yung connection na yan. Kapag nakita mong maayos, kapag nakita mong unique, ay pambihira. Imbestigahan mo muna. Maniwala ka, 2 uri ng tao na makakasama mo, isang wawasak sa'yo at isang aayos. Kaya iniimbestigahan mo muna yan. Nagba-background check tayo. Ngayon, nakita niya, unique tong taong ito, pambihira. Worth sacrificing ito. Pangalawa, invest. If you want to find an outstanding connection, mag-investigate ka. At the same time, mag-invest ka. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume. Listen to this, matuto kang mag-invest sa dekalidad na koneksyon. Nako, napakaraming mga tao, hindi ko na iisa-isahin dito. Nagbago lang yung buhay nila nung may isang tao na unique na connection na kung saan naging parte ng buhay nila. Kaya kong magkwento kahit 20 mahigit
na lumilikha na ng kasaysayan ngayon sa negosyo, sa pananampalataya, sa iba't ibang area ng buhay na kung saan nagkaroon lang sila ng isang unique na koneksyon sa buhay nila. Pero worth sacrificing ito. Worth sacrificing. Talagang gumawa sila ng paraan, nag-invest sila sa training ng taong yun. Nabalitaan ko, yung iba, nagtitraining sila, 50,000, 100,000. Yung iba nga, pakapahin mo na lang, hindi mo pa gawin eh. Invest. Investigate and invest. Paglalaanan mo ng time, ng treasure, ng talent, kasi babago yan ang buhay mo eh. Matuto kang mag-invest sa isang dekalidad na koneksyon. Again, unique connection. Ang unique connection is worth sacrificing. Huwag mong panghihinayangan. Huwag kang manghihinayang sa gagastusin mo, sa i-invest mo na buhay mo, na pera mo, o oras mo. Kung babago naman yan ang isip mo, ng mindset mo, at ng buhay mo. Second, unique connection. Una, di ba, is worth sacrificing. Pero kasi ang unique connection sees your worth. Bakit? Simon the leper to. Walang lumalapit dyan. Si Jesus nilapitan. Mamaya dyan nandun na siya. Sa bahay ni Simon the leper. Sabi niya, mamira yung iba nga lumalayo dyan. Tapos si Jesus Christ, mamaya nandun na. O, eto ngayon. Sinabi natin, unique connection sees your worth. Verses 8 hanggang 10. Tingnan nyo naman to. When the disciples saw this, binasag niya yung alabaster jar. Napakamahal. Inanoint si Jesus Christ sa ulo. Nilagyan ng matinding yung alabaster doon. Tignan nyo sa 8. When the disciples saw this, they were indignant. Galit sila. Bakit? Why a waste? Nagsasayang ka. They asked, this perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Kasi puro ka ganyan eh. Puro. Poor. O di ba sa panahon natin, dapat sa may hirap na yan ibibigay. Walang problema doon. Utos din ng Bible yun. Kaya lang nag-uusap tayo ngayon, yung babago sa buhay mo. This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Aware of this, Jesus said, why are you bothering this woman? She has done beautiful thing to me. Napansin niyo po yun? Tingin sa kanya, nagtatapon siya ng importanteng bagay. Tingin sa kanya ng mga tao, pati yung mga disciples basura yung ginagawa niya. Why? A waste. Tapos tingin sa kanya ni Jesus Christ, ang ganda ng ginagawa niya. Unique connection sees your worth. Habang tingin sa'yo ng ibang tao, basura, tingin naman ni Jesus sa kanya, hindi, maganda. Yung ginagawa niya, anong pinagkaiba? Tingin. Kaya may mga tao na kung saan hindi nagiging maganda ang buhay nila, ang problema, pinaniniwalaan mo yung tingin sa'yo, basura. Kaya lang, hindi ka nakakatagpo ng isang tao na ang tingin sa'yo, maganda, kayamanan, may worth ka. Unique connection sees your worth. Ganito sa discipleship. Napansin mo, lahat ng mga disipulo ng Panginoong Kristo, butaw lahat yun. Kasi lahat ng magagaling, napili na ng mga ibang rabay. Ibig sabihin, the mere fact na wala sila sa isang rabay, bopol sila. Hindi sila cream of the crop. Hindi sila bagay na maging estudyante ng rabay o maging rabay. Tapos may isang rabay na Jesus Christ, binigyan sila ng pagkakataon, nakita yung worth nila. Napansin ko lang lahat ng mga successful na tao nakakonekta sa mga tamang tao. Kung wala nakakita ng worth ko, wala. Hindi ako mabibigyan ng platform. Hindi ako mabibigyan ng pagkakataon at walang magdidisipulo sa akin. Remember this, don't forget this. A unique connection knows your worst, but sees your worth. Ang unique na connection, alam nila yung worst mo. O, sinasabihin siya, wala, basura yung ginagawa mo. Ba't ka ganyan? Sabi sa kanya, alam niya yun.
Kaya ako nga may mentoran to kasi worse nga yung buhay niya eh. Kung pag nabago buhay niya, no, di tapos. Magkakaroon ng pag-asa yung maraming tao. A unique connection knows your worth, but sees your worth. Di ba ganyan sa mentoring? Alam natin, kaya mo nga mini-mentoran kasi kinakailangan matulungan Kasi discipleship is putting human being back into order. Wala ngang order yung buhay So, at maghahanap ka na may order, ang hahanapin mo, yung walang order, pero nakikitaan mo ng potensyal. Yes, hindi cream of the crop, yung mga disciples ng Panginoon Kristo. But they turned the world upside down kinalaunan. Ano nangyari? May tao lang naman. May Jesus lang naman na kung saan nakakita ng worth nila sa kabila ng pagkakaroon nila ng worst na buhay. Tandaan mo, kapatid, nasa koneksyon na kasalalay ang paggana o pagkasira ng mga appliances. Pag 120 volts yan, sinaksak mo sa 220, wasak yan. Sasabog, masisira, di gagana. Pag tama naman ang koneksyon, gagana yan. Aanhin mo yung isang gadget, hindi naman gumagana. Mali yung koneksyon The reason you're not reaching your full potential is because of wrong connections. Di ba, ikinasira ng buhay natin? Noon magkamali ang dinikitan tayo. Nagkamali ako ng dinikitan, doon na nangyari madilubyo sa buhay ko. Natuto na ako magbisyo, natuto na akong gumawa ng hindi magagandang bagay. Mali yung koneksyon. Yung mga tao nag-i-invite sa akin sa simbahan, yung mga taong gusto kong tumino, ayaw kong puntahan, mali talaga yung isip no? Hindi kasi nila ako naiintindihan. Teka lang, ano mang ibig sabihin ng hindi naiintindihan? Ibig sabihin ba dahil ayaw nilang ginagawa mo, tuturuan ka nila magbago, hindi ka na nila naiintindihan? Alam nila yon. Because unique connection knows your worth, but sees your worth. Nakita nga yung worth natin kaya lang nakikita natin, may potential pa itong batang to. Hindi pwedeng masira yung buhay niya. Kaya nga the quality of your investment determines the quality of your connection. Kung kinakailangan, dapat nag-i-invest tayo doon. Nakuha po natin yon, unique connection. First, unique connection is worth sacrificing. Investigate and invest. Matuto kang mag-invest sa isang dekalidad na koneksyon. At pangalawa, unique connection sees your worth. Pag binibigyan ka niya ng oras, pag binibigyan ka niya ng panahon, maniwala ka, ibig sabihin, nakikita niya yung worth mo. Kasi hindi ako magtatapon ng oras ko sa isang tao na sisira lang din ng buhay ko. Yung wala naman ako nakikitang kapotensyal nitong taong to. Maniwala po kayo, sayang oras natin. Pero pag binigyan ka ng panahon, maniwala ka kapatid, i-grab mo yung opportunity na yon. Unique connection. Connection. Sabi ni Robert Kiyosaki, the richest people in the world look for and build networks. Everyone else looks for work. Yung mga richest na tao sa buong mundo, naghahanap yan, nagbibuild yan ng network. Yung hindi, naghahanap ng work at hindi network. Kapag puro ka na lang work at hindi ka nagbibuild ng network, pangkaraniwan ka lang, kapatid. Yuyurak-yurakan lang tayo sa mundo. While Jesus was in Bethany, in the home of a man known as Simon the leper, a woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as he was reclining at the table. Kaya, kapatid, gusto kong malaman mo that the greatest connection that you may have is none other than Jesus Himself. Una yan. Of course, may gagamitin ng Panginoon. Ang pinakamaganda, gusto mo gumana, kapatid, yung buhay mo, connect ka kay Jesus. Why? He is the way, He is the truth, He is the life. At once na naka-encounter natin ng Panginoon, katulad na nangyari kay Apostle Paul, pinadala niya si Ananias sa buhay niya. Hindi pwedeng sabihin natin, hindi kay Jesus lang ako. Tama naman yon. Kaya lang nga si Lord gumagamit ng tao. Di sana hindi na siya gumamit ng mga lingkod ng Panginoon. Di sana hindi na siya gumagamit ng tao. Siya na lang yung bumaba dito. Huwag na rin siya gumamit ng anghel. Kaya lang, ganun gusto niya mag-work. Dito sa mundo. Connection. Relationship. Nakuha po natin yon.
So kapag mali ang connection mo, hindi gagana at aayos ang buhay mo. Find a unique connection. Kumonek ka doon. Kapatid, sa unique connection yun, kapag nakakita ka, mag-invest ka doon. Sa connection na yon. Lalo na, kanino ka mag-invest? Sa tao na kung saan nakikita. Alam yung worth mo, pero nakikita yung worth mo. Second, pangalawa kapatid, na valuable asset ng mga taong gumagawa ng kasaysayan. Una, unique connection. Pangalawa, unusual contribution. First, itong babaeng ito ay kumunik siya sa isang unique na tao na connection. Okay? Pangalawa, gumawa siya ng isang unusual na contribution. Alam mo, yung pag-iba ng buhay ng isang tao ay may kinalaman sa kakaibang inaambag niya sa mundong ito. Ulitin ko, yung pag-iba ng buhay ng isang tao, malaki ang kinalaman sa kakaibang naiambag niya sa mundong ito. Pag hindi kakaiba yung inaambag mo, yung ginagawa mo, hindi mag-iiba yung buhay mo. So kinakailangan, may kakaiba tayong gagawin. Kasi kung pare-parehas lang yan, wala yan. Ang aangat lagi, yung kakaiba. Kaya hindi pwedeng hindi mag-iiba. Once hindi ka nag-iba, ikaw ay magigiba. Kaya maraming mga tao, giba-giba yung buhay kasi hindi ka naman iba, katulad ka lang nun eh. Kinakailangan, meron tayong unusual na contribution, nagko-contribute tayo. Hindi lang tayo puro taker, kinakailangan nagko-contribute din tayo. First, how to determine an unusual contribution. Paano ko malalaman kapag unusual na yung ginagawa ko, nagiging kakaiba na, makinig kayo maigi dito kapag nagnenegosyo kayo. Pag nabubuhay kayo. By the way, dalawang importanteng bagay. Lagi ko itong sinasabi. Lalo na ngayon, napaka-importante nito. It's either mag-iba yung produkto mo, maging unusual yung product mo. Okay, kapag angat na angat yung produkto mo, panalo ka doon. Pero yung iba, hindi naman angat na angat yung produkto eh. Yung personalidad ng taong yun, angat na angat. Kaya sa negosyo ngayon, hindi na lang yung product, personality rin na may-ari. Dinidevelop na ngayon. Kasi minsan, hindi naman sing galing nun. Kaya lang, yung personalidad nung may-ari, maayos, ay mas bibenta siya. Unusual contribution. How to determine it? Number one, it is above average. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head as she was reclining at the table. Ibig sabihin, malalaman mong unusual yung kinocontribute mo, yung ginagawa mo, kapag above average ito. Walang gumagawang iba na ito. Si Jesus Christ lang. By the way, ano ba itong alabaster jar of very expensive perfume? By the way, sa iba, halos binanggit na yung expensive perfume. Yung ginamit kasi dyan, hindi simpleng liquid lang yan. Hindi simpleng oil lang yan. Yung Greek word na ginamit dyan, muron. Ibig sabihin, sense of ointment, perfumed oil yan. So, sa book of Mark, nilinaw ito ni Mark. Now, while Jesus in Bethany at the house of Simon the leper, Mark 14:3, reclining at the table, a woman came with an alabaster jar of costly aromatic oil from pure nard. So, itong spike nard na ito, extremely expensive siya, costing up to years pay for an average laborer. Pang isang taon na sahod to. Kaya ganun na lang yung pikon ng mga disciples. What a waste! O, di ba yung iba? Sana binili mo na lang ng pagkain yan. Bakit mo pa binili ng libro? Sana pinagpatayo na lang, binili mo na lang ng cellphone yan. Ba't tumatin ka pa ng seminar? O, napansin mo, mali nga yung isip eh. Hindi nila naiintindihan yung investment. Hindi naiintindihan yung importansya ng ginagawa. Ngayon, ibili ko ng bigas tong mga taong ito, isang kaban, mauubos yan. Pero kung uunahin ko muna, mag-i-invest ako, aayusin ko ito, mamaya, trak-trak na ipamamimigay ko. Nakuha po natin siya, unusual contribution, dapat above average siya. Alam niyo po itong nilagay ng babaeng ito, usually, itong nard na ito, itong very expensive perfume na ito, pang isang taon na sahod yan. Kung kukumputin natin ngayon, 146,400.
Pangkaraniwan lang, mga nasa ganun daw yung presyo. Biruin mo, at itong nasa alabaster jar na ito, once lang yan, babasagin yan eh. Once lang ginagamit yan, once na nagamit yan, tapos na yon. At usually, tinatago yan ng isang pamilya. Heirloom ang tawag dyan. Ibig sabihin, napaka-importante ng pabangong yan, tinago yan ng isang angkan sa matagal na panahon. Tinago yan, tapos binigay lang para sa pamilya niya yan, binigay para kay Jesus. Ano yun? Kaya nga siya, nabago yung buhay niya. Kasi hindi siya katulad ng iba. Pagbibigay siguro sila, okay na yung bambini kay Jesus Christ. Bambini na lang. Hindi ko alam kung nabutan niya yung bambini. Tama na yung cologne. Nakaabo natin yon. Hindi, siya iba. Cologne yung iba. Gagawa ko ng kakaiba. Above average. Above average. At kapag nabasag yun, tapos na yun na lang yun. O, di ba? Kaya lang, kala natin wala lang yun, pero kapansin-pansin kapag above average, iba ka kaysa sa pangkaraniwan. Kaya yung pagbabago ng buhay natin, nakasalalay sa kalidad ng ginagawa mo ngayon. Sinabi ni Robin Crow, it's simple. Go extra mile and you will stand out from the crowd. Go extra mile and you will stand out from the crowd. Ito po yung lagi na itatanim sa akin. Kahit anong ipatrabaho mo sa akin, I will make it sure, above average pa rin, yung ataking gagawin ko. Kahit gawin mo lang akong tagapakilala, kahit gawin mo lang ako na taga-introduce, kahit gawin mo lang ako na kung ano-ano, mga pangkaraniwan na ginagawa, pero hindi pangkaraniwan gagawin ko. Hindi ko lalangin yung oportunidad na gagawin ko. Kasi baka dun na lang yun, hanggang dun na lang. A woman came to him with an alabaster jar of very expensive perfume, which she poured on his head and was reclining at the table. Above average. Meron siyang unusual na contribution. Huwag kang manghihinayang, kapatid. Diyan sa contribution na yan. Remember, that quality is never an accident. It is always the result of a high intention, sincere effort, intelligent direction, and skillful execution. Hindi siya aksidente ang isang kalidad. Pinag-iisipan siya, ginagastosan siya, nagsasacrifice yung isang tao. Unusual contribution. Ano yun na yung mga unusual na ginagawa natin? Kaya napansin mo, kapag unusual kasi, pansinin. Napansin mo, expense. Kaya nga, kwentuhan natin unusual yung ginawa niya Hindi kwento yung mga pangkaraniwan. Napansin mo yung nagbigay na babae? Yung palo na nagbigay dun sa offering box? Yung mga prominenteng tao, sabi ni Jesus Christ, malaking nga binigay yan, pero tira-tira lang yan. Hala, sa 10% yan binibigay niyan. Pero yung binigay niyan, yung 2 kusing na yan, akala mo, barya, lahat niya yan. Napansin mo, pansinin, kasi above average. The quality is never an accident. It is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction, and skillful execution. Yan yung lagi ko sinasabi. Pag gumagawa kayo, lalo sa mga minister, make it sure above average yan. Gagawa tayo ng paraan. Ito yung materials na naibigay sa akin, ito yung pinapagawa sa akin, gawa mo ng paraan na maging average, na above average yan. Second, mapapansin natin how to determine an unusual contribution. First, it is above average. Second, kapag gumawa ka ng isang unusual na contribution, it irritates the average. Above average, it irritates the average. Verse 8, when the disciples saw this, they were indignant. Why this waste? This perfume could have been sold at a high price and the money given to the poor. Napansin mo? Kapag gumawa ka ng kakaiba, maraming maiirita. Ito, tingin nyo ba, hindi maiirita, pati yung angkan nitong babae? Di ba, sinabi ko, yung alabaster jar na yan, na may mamahaling perfume, pang pamilya yan Generation, itinago yan. Oh, by the way, reveal ko sa inyo itong babaeng ito. Maraming nagsasabi, si Mary ito, hindi magdaling kasi maraming beses sa Bible, inanoint si Jesus Christ. Pero dito sa ulo, yung iba paa. Pero yung sa ulong ito, maraming nagsasabi, ito yung Mary na kapatid ni na Martha sa ni Lazaro. Sa Bethany din tumitira si Jesus Christ. Kaya lang, may taong napagaling siya.
in-invite siya sa bahay, hindi na inintay ni Mary. Pumunta na rin siya doon. Kaya lang, yung kayamanan ng pamilya, binigay niya kay Jesus Christ. Yung perfume na yun, ano nangyari? Napansin mo? Alam kasi nung mga kapatid yun. Tiwala sila kay Jesus Christ. Yung mga kapatid niya, hindi nagalit eh. Tapos itong mga disciples na ito, hindi naintindihan, it irritates the average. Mapamanampalataya at di mananampalataya, kapag gumawa ka ng kakaiba, maiirita sila. Sayang naman yan, sayang naman yan. Kaya sabi ko, kaya ka average, kasi ganyan ka mag-isip. Hindi mo nakita yung value nun. Sayang naman yan, sayang naman yan. Why this waste? Sabing ganon. They were indignant. Sana pinamigay mo na lang yan, yung mamahalin na yan sa mga poor. Kapag kakaiba ka at nag-e-excel ka, hindi lahat matutuwa sa'yo. May mga maiinis sa'yo, may mga taong hindi ka mauunawaan, may mga taong magsasabi na nagsasayang ka lang ng oras o salapi. Kaya magagalit sa'yo ang iba dahil may ginagawa kang kakaiba. Pwedeng masama o mabuti. Tandaan, basta kakaiba, nakakairita sa iba. Basta kakaiba, nakakairita sa iba. Sayang. Sana pinabigay mo na lang yan sa mga mahirap. Sana ganito na lang. Hindi nga nila maintindihan eh. Kaya nga sila pare-parehas eh. At ikaw umiiba ka. Napansin mo yon? How to determine an unusual contribution? It is above average. Pangalawa, it irritates the average. Kapag may nababawasan minsan yung inis ko sa mga tao, kapag hindi naiintindihan, naisip ko na lang, kaya pala, naiirita na yung average. Ibig sabihin, above average na ginagawa ko. Hindi na siya pangkaraniwan. Pag walang average na naiirita dyan, baka pangkaraniwan lang kasi ginagawa mo. Ginagawa din nila yun eh. Nakuha natin, kaya hindi lahat ng pagtitipid, okay. Minsan pagpapakita yun ng matinding kahirapan, pagpapakita yun ng kakaunting uri ng mindset, it irritates the average. Katitipid ng katitipid, hindi natural ka lang. Pero kapag ikaw, iba kang kumilos, pambihira, magiging kakaiba ka. Remember this, when people are trying to pull you down, it only means to say that you are on your way up. Huwag kang maiinis. Bakit? Kasi when people are trying to pull you down, it only means to say that you are on your way up. Kaya ka nga binababa eh, kasi pataas ka eh. So once na may nagbababa na sa'yo, sinisira yung karakter mo, character assassination, pinagchichismisan ka na, ibig sabihin, mataas ka kasi. Pag-walalaan ka naman kapaba naman ng panahon, hindi na. Kuha po natin, it irritates the average. Pag may kakaibang ginagawa, naiirita yung pangkaraniwan, ibig sabihin, halata na, above na kasing ginagawa mo. Hindi ka naman mapapansin pag nasa below ka eh. Ang kapansin-pansin, yung kakaiba ginagawa. Nakuha natin. Pangatlo, paano mo madidetermine na unusual yung contribution na ginagawa mo? It gives great value. Ito yung napaka-importante ngayon. Pati sa content creation, di ba? Pati sa produkto, pati sa buhay natin. Make it sure, nagpo-provide ng matinding value yan sa tao. Kasi kung hindi yan magpo-provide ng matinding value, yun ang basura. Sayang lang. Kasi wala naman nakikreate sa value, na value dun sa buhay ng tao eh. Tingnan po. 10. Aware of this, Jesus said to them, "Why are you bothering this woman? She has done beautiful thing to me. The poor you will always have with you, but you will not always with me. When she poured perfume on my body, she did it to prepare for me for burial." It gives great value. Tinamaan si Lord nun. Buti pa tong taong ito. Oo, alam ko. Pwede ka naman makapamigay sa mahihirap eh. Kaya lang ito, prepare ako sa burial ko. Parang prophetic gesture yung ginawa sa kanya. Naiintindihan yung mga ipinapangaral ni Jesus Christ. Tumama sa kanya yung ginawa ni Mary. Tumatama ba kapatid? Umi-impact ba? Nagbibigay ba ng value? Once na nararamdaman mo yung ginagawa mo, nakakapagbigay ka na ng value sa ibang tao, kakaiba ka na kaysa sa pangkaraniwan.
make it sure nagbibigay yan ng great value sa isang tao. Kaya sinabi ni Peter Marshall, the measure of life is not its duration, but its donation. Ang measure ng buhay ng isang tao ay hindi patagalan. Hindi yung duration, but its donation. Ano ba ang naiambag mo sa buhay ng mga tao? That's why it's not your duration, but it is your donation that matters. Kasi kahit na gaano yung quantity, ang dami mo ang ginawa, wala naman, dami mo ang ginawa, wala naman tama. Wala rin. Iba yung tinamaan. Minsan nga isang ginawa mo, tumama sa buhay ng isang tao. Tama ka, daig mo ba tumama sa wedding? Hindi mo alam, unique pala yung connection na yon, hindi halata. Akala mo na pampusali lang, nabigyan mo ng matinding value yung tao. Pwede nga wala naman yun, pero may ibang nakakita sa ginawa mo sa kanya. May dating yun grabe. It gives great value. Paano mo malalaman? Kapag yan ay unusual na contribution, yung ginagawa natin, it is above average, it irritates the average, and it gives great value, kakaiba. Sabi ni Zig Ziglar, things that won't challenge you will never change you. Very challenging yung ginawa niyang ito. But dyan lang mag-change yung buhay mo. Kapag gumagawa ka na ng mga challenging na bagay, kasi pag walang challenge, walang change. Unusual contribution. Last but not the least. Pangatlong napaka-importanting asset ng mga taong gumagawa ng kasaysayan. 13, verse 13. I tell you the truth, sabi ni Jesus Christ, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told, grabe, in memory of her. Number 3 is unforgettable conduct. Pag sinabing conduct, ito yung manner in which person behaves, especially in a particular situation. So dapat pala, yung kilos natin, binabantayan natin. Yung kilos natin, binabantayan natin. Yung ginagawa natin, yung ikinikilos natin, binabantayan siya. Kasi pangatlong napaka-importanting katangian ng mga gumuguhit sa kasaysayan, may unforgettable conduct sila. Nagmamarka, hindi makalimutan. First, dalawang importanteng bagay. First, pagdating sa unforgettable conduct, it is easy to remember. Sabi sa verse 13 sa Living Bible, and she will always be remembered for this deed. The story of what she has done will be told throughout the world wherever the good news is preached. Malalaman mo na meron kang unforgettable na conduct, hindi madaling kalimutan yung ginawa mo. Grabe. Bait naman niya. Kakaiba yung ginawa niya. Hindi makakalimutan ng tao yun. Maniwala ka. It is easy to remember. Ibig sabihin yan, pag unforgettable, di ba, worth mentioning siya eh. Mahirap siyang, madali siyang manotice. At madali mo nga makita eh. Di ba, kapag kakaiba yung ugali ng isang tao, mas madaling makita yon. Second, na ibig sabihin na itong unforgettable conduct na ito, kasi easy to remember. Pangalawa, it is hard to forget. Easy to remember, hard to forget. And she will always be remembered for his deed. The story of what she has done will be told throughout the whole world, wherever the good news is preached. Hard to forget. Kahit siguro natutulog ka, kahit siguro nasan ka, naaalala mo pa rin yung ginawa ng isang tao. Sabi, walang ganyan tao eh. May ganyan pa bang tao ngayon? Kaya di na lang naibigay pa sa akin. Ganito na lang nagawa. May ganito pa palang tao. Meron pa palang ganito, nagbabayad ng tuition, bibigay ng bahay, bibigay ng lupa. Meron pa palang ganito, kabait na tao. Binayaran yung tuition ng anak mo, 1 taon. May ganun pa man tao, hindi mo makalimutan yun. Tanda mo kapatid, lahat ng taong ginawan mo na mabuti, tumama sa kanya yon, hindi mo alam ang buhay. Baka ngayon, ikaw lang tumutulong sa kanya sa
special na kapamaraanan. Bukas makalawa, baka angkan mo na tinutulungan niya. Maniwala ka, kapatid. Unforgettable conduct. Kaya wag mong pagsisisihan ang pagiging mabuting tao. Wag mong pagsisisihan yung pagbabantay mo ng conduct mo dahil maniwala ka yung ginagawa mo ngayon, gagawin yan yung buhay mo bukas. Yung ginawa ng babaeng ito ay nagmarka kay Jesus. May dating at may meaning ito kay Jesus. Nagmamarka. Mahirap makalimutan kapag nagmamarka. May marka eh. Biruin mo, nakatato siya sa buhay ni Jesus. Naalala niya. At sabi niya pa dito, every time na ipipreach ang gospel, hindi makakalimutan yung ginawa nito. Pambihira. Hala na, kasaysayan na to. Pwedeng walang magagawa sa'yo yung mga tao ngayon, pero dumating ang panahon, sino ba yun? May tao na inalalayan ako dati. Tapos, binibigyan ko nga, hindi niya tinanggap eh. Dagdag ko to sa budget ko eh. Sino ba yung taong yun? Na napakabait. Hanap mo nga yun. Nakuha natin yun. Unforgettable eh. Na-conduct. It is easy to remember and it is hard to forget. Minsan nga sa isang restaurant, no, minsan kahit gaano kasarap kapag hindi maayos yung staff, yung service, wala eh. Yung ugali ng mga tao, lalayasan yun. Doon ka na lang sa mabuti, tapos kahit hindi naman masyadong kasarapan, minsan yung padinudumog eh. Kasi unforgettable yung conduct ng tao. Nakuha po natin, kung gusto mo mabago buhay mo, dapat nagmamarka ang ginagawa mo. Lalo na yung conduct natin. So what makes a history maker? 3 valuable na asset ng mga taong gumuguhit sa kasaysayan. 3 uri ng tao pagdating sa history. Di ba sinabi natin? 3 uri ng tao pagdating sa history. Those who read history, those who write history, and those who make history. Sana tayo yung gagawa ng kasaysayan. Tayo yung gagawa. Paano? Meron silang unique na connection. So unique connection is worth sacrificing. Second, unique connection sees your worth. Second, unusual contribution. It irritates the average. Sinabi natin, ito ay above average, but it irritates the average and it gives great value. Unusual nga siya. At pangatlo, unforgettable conduct. It is easy to remember and it is hard to forget. And let me end with this. In verse 13. Sabi dito ni Jesus Christ, alam nyo, napaka-espesyal na tao ni Jesus Christ sa pamilyang ito ni na Mary, Martha, and Lazarus. Napansin mo, walang binabanggit doon kung ano man. Marahil wala na kasing magulang itong 3 ito. Kaya nagkaroon ng impact yung buhay ni Jesus sa buhay nila. Kung hindi sila nandito kay Simon the Leper, madalas makikita nyo, nandoon sila sa bahay ni Martha, ni Mary, sa kanila Lazaro. Kaya napansin mo, ang daming kwento patungkol sa kanila. Patungkol sa kanila. Maybe, talagang nadisipulo sila ng Panginoon na nagtatay sa kanila ang ating Panginoong Sokristo. Dahil nakita ng Panginoong Sokristo yung worth ng pamilyang ito. At lalo na ng babaeng ito na nagbibigay ng worth din sa kanya. Sabi dito sa verse 13, I tell you the truth. Wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Hindi na mawawala sa kasaysayan to. Pagiging pagpapala, yung ginawa niya. Yung ginawa niyang pagpapala sa akin. I tell you the truth. Hindi nasayang ang lahat ng ginawa ng babaeng ito. Hindi nasayang, tignan nyo hindi nasayang yung binasag niya na alabaster jar, na minsan pag nabukas yun, minsan gamitan lang yun. Hindi nasayang yung binasag niya dahil doon nabuo yung buhay niya. Sakripisyo no? Minsan may handa kang basagin, naalkan siya. Minsan, no? Basag budget mo. Minsan, ganun talaga eh. Pero hindi mo alam yung pala bubuo ng buhay mo. Yung sakripisyong ginawa mong yun.
Napansin ko lang, wala tayong binasag. Yung buhay mo na napagod. Sabi ko nga kanina actually, medyo pagod ako. Sa mga trabaho ng mga nakaraan, puyat na puyat ako. Pagod, ang daming preparations, ang daming mga messages na piniprepare. Tapos ako pa magpipreach ngayon. Pero sabi kong ganun, walang nasayang. Alam mo ba? Walang nasayang na binasag mo, na sinakripisyo mo para sa ating Panginoong Yesus. Walang nasayang na buhay na binigay kay Jesus. Walang nasayang na ikinabubuhay na ibinigay kay Jesus. Kapag ang lahat ng yan, kay Lord mo na ibigay, pag lahat ng yan na i-invest mo sa Panginoon, kapag lahat ng yan ginagawa mo para sa Kanya, hindi basura yon. Tawag ng mundo, waste. Matawag ni Lord, beautiful thing. Kaya yung buhay na kung saan tingin waste, tingin sira, tingin sayang, hindi ka magaling, pagdating sa pag-iimpok, sinira mo lang yan. Tingin sa Kanya hindi magaling, pero tingin sa Kanya ni Lord, ang ganda ng ginawa mo. Walang nasayang na buhay at kinabubuhay na binigay kay Jesus. Tamang connection. Unang connection na gagawin mo ay yung connection mo kay Lord. Who wants to connect to Jesus today? Na sinasabi mo, Lord, I want to make history. Mag-iiba yung buhay ko sa aking angkan. Guguhit sa kasaysayan ng buhay na ito at maluluwalhati ang pangalan mo. Yung sinasabi nilang walang kwentang tao ay magbibigay ng halaga sa mundong ito na ginagalawan ko. Paniwala ka, kapatid, kalimutan mo na lahat ng pinagsasabi sa'yo. Because Jesus knows your worth, but He sees your worth. I want you to close your eyes right now. Sino sa atin ngayon, kapatid, nasabihan ka na ng mga ganitong bagay, na tila baga parang hindi mo alam ang ginagawa mo? Natingin sa buhay mo, basura. Tingin sa ginagawa mong paglilingkod, basura. Tingin sa mga trainings, sa mga investments, sa pagtulong. Sa ginagawa mo ngayon ay basura. Tingin sa buhay mo, basura. Tingin sa'yo, bobo. Mga kapatid, dun sila nagkakamali. Dahil once na ginawa mo para sa Panginoong Hesus yan, yan ang gagawa sa ikababago ng buhay mo. So sa mga tao ngayon, kapatid, na once, twice, thrice, or many times ka na nasabihan, basura yung buhay na yan. Sasayang ka ng buhay. Sasayang ka ng oras. Nakakwenta. Kapatid, likha tayong kasaysayan. Connect ka kay Jesus ngayong oras na ito. If you are this person right now, sinasabi mo, Lord, gusto kong gumana muli yung buhay na ito. Nakadepende sa connection mo kung gagana ang buhay mo. At si Lord ang way, siya ang truth, siya ang life. John 14:6. And if you want to connect sa Kanya, anuman sumpaan na bitiwan sa'yo, anuman ang naging tingin mo sa sarili mo, basura man ang nangyari sa buhay mo, maniwala ka magbabago buhay mo. At babago yan ang buhay ng ibang tao. Magkakaroon ng impact yan. Hindi pa huli ang lahat. Connect ka kay Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, mananalangin tayo. Sabay ka sa panalangin ito, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Kung naunawaan mo ito, sabihin mo sa Panginoong Kristo ngayong oras na ito, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. amen. Niwala ka, kapatid. Alam ni Lord lahat ng worst mo. Ba't nakikita ni Lord yung worth mo? Buti na lang. Wala akong dapat itago kay Lord. Alam ni Lord lahat ng worst ko. Buti na lang din. Naging parte ako
ng mga taong naglilingkod sa King of Kings and Lord of Lords dahil nakita din ni Lord yung worth ko. Sa kabila ng tingin ko, mukha akong basura. Sa atin lahat, ngayong oras na ito, tingin mo parang wala nangyari sa buhay mo, o kaya tingin mo parang basura na ang lahat, kamaniwala doon, kapatid. Mag-umpisa ka kay Lord. Mag-umpisa ka sa ating Panginoon. Ibahin mo yung kilos mo. Ibahin mo yung mga ginagawa mo para sa Panginoon. Mas lalo mo pang mahalin si Lord. Lalo ka pang maglingkod sa Panginoon. Alam ni Lord, yung dumi mo. Buti na lang may Jesus na kung saan nakaintindi sa babaeng ito. Nakaintindi sa kanilang pamilya. Iba si Jesus magtatay, kapatid. Iba. Iba si Lord tumingin. Iba si Lord mag-alaga. Sabihin na ng mundo na basura ka. Sabihin na, kapatid ng iba, na wala kang kwenta. Sabihin na nila, na bobo ka at wala kang alam. Ibahin mo si Jesus, kapatid. Mapagkakatiwalaan ang ating Panginoon. Just surrender everything to the Lord right now. Lahat ng mga pinagdadaanan mo, bigay mo yung buhay mo kay Lord. Kaya kang intindihin ng Panginoon. Sumabago yung pananaw mo sa buhay mo, kapatid. Bigay mo yung buhay mo kay Lord. Surrender mo yung karamdaman mo, kahinaan mo. Lahat ng mga disabilities mo, kapatid. Surrender mo kay Jesus. Offer mo yung buhay mo sa Panginoon. Sige na, sabihin na nilang sayang. Sabihin na nila nagsasayang ka ng oras. Sabihin na nilang nababaliw ka. Sabihin na nilang hindi tama ang ginagawa mo. Sabihin na nila ang lahat. Ang importante sa atin ngayon kung ano ang sasabihin ni Jesus sa ating buhay. Ikaw at ang ating Panginoong Sokristo ngayong araw na ito. Lapit ka kay Lord. Ikaw, kapatid, na sinabihan ng basura, walang kwenta. Sinabihan na parang walang alam. Why this ways? Sana ginawa mo dito, ginawa mo. Sana ganyan ang ginawa mo. Sasayang ka lang ng oras, sasayang ka ng buhay. Hindi sayang yan, kapatid. Hindi waste ang ginawa mo. Worship yung ginawa mo. Kung para sa ibang tao, waste ito, so be it. Hayaan mo, kapatid, yung waste na sinasabi ng tao ang maging worship. Makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Once na nabigyan mo ng pagpapahalaga at pagsamba ang ating Panginoon, diyan na mag-iiba ang buhay mo, kapatid. Huwag mong panghihinayangan ang lahat ng yan. God knows your worth. Yun nga maganda dun. But He sees your worth. God sees your worth. May magagawa ka ba, kapatid, dahil may halaga ka sa tingin ng ating Panginoon? Salamat na lang, Panginoon. Dahil meron pa pala, Panginoon, nakakakita na may gaganda pa yung ginagawa namin at buhay namin. Minsan nga kami, Lord, halos di na namin makita. Parang basura na yung buhay na to, Lord. Buti na lang ka, Lord, kilala mo kami, Panginoon. Pero eto, Lord, kilala mo kami. Alam mo, Lord, yung negative side namin. Alam mo yung dark side namin, Lord, Alam mo, Lord, yung mga bagay, yung mga pagkakamali namin. Alam mo na lahat ng yun, pinagkatiwalaan mo pa kami. Inilalaban mo ba kami? Meron pa pala makakakita ng magandang parte ng buhay namin, Panginoon. Salamat na lang, Panginoon, dahil sa panahon na napakadilim na ng tingin ng iba at ng tingin namin sa buhay namin. Salamat na lang, Lord. Then may nakakakita pa ng magandang parte na pwedeng mangyari sa buhay namin.
That's what, ay Lord, harapat lamang Panginoon na maibigay namin ang buhay na ito sa iyo. We continue to surrender everything into your hands, Lord. Hindi namin paghihinayangan lahat ng ginagawa namin para sa iyo. Sabihin na nilang basura, Lord. Pero Lord, pagsamba ito para sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. At ngayong oras na ito, kapatid, selyuhan natin lahat na napakinggan natin ngayong oras na ito. Hindi basura, kundi ito'y pagsamba para sa ating Panginoon. Selyuhan mo ito, kapatid. I want you to know that you are an asset and not a liability. Ikaw ay blessed at hindi kailanman sumpa. Dahil ikaw ay nasa Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Every time we declare ito, the Bible said, receive it. And it will be yours. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these tremendous blessings today in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. See you next week. God bless you all.